Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Again, please excuse my voice kung medyo ganito ang ating pagsasalita. Gawa nga po ng hindi pa tayo nakakawala dito nga po sa ating ubo na sakit. But I take medicine and thank you po sa mga nagkikare, mga nagko-comment, mga nagre-recommend kung ano nga ba ang dapat na inumin na gamot. Maraming salamat sa inyo. Kagabi, ito pag-usapan natin. Kung kagabi, sinabi ko sa inyo na meron pong 5 personalidad. Oo, na ini-mini-mini mo. Pinagpipilian na maging panibagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. May 5. Ito yung mga pangalan nila, oh. Yan. Kita niya? Si JB Ejercito, Rapi Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, and Senator Risa Ontiveros. Ang akala ko nga, to be honest mga minamahal, ang magiging endgame dyan, si Kiko at Risa. Pero eventually, it turns out na 2 babae pala. Oo, ito. Pakita natin ang balita. Si Risa, Pia remain among possible Blue Ribbon Committee chairperson as other decline. Kasi si JB at si Rapi Tulfo, same lang po ng kanilang komento. They would love to be the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, but they decline for a certain reason. Hindi nila kayang gampanan, mas may magaling pa daw sa kanila. So, maybe ayaw nilang sumakit ang ulo nila at the end of the day. So, they choose na wag na lang ako. Madami pa namang iba dyan. And nakaka-proud na ako yung kunin ninyo, pero hindi ko kaya yung responsibilidad na yan. Ito naman, si Kiko Pangilinan, siguro lately lang ata nag-no. Diba? And kakalabas na balita, si Risa and Pia na lang ang remaining person na pinagpipilian na maging possible Blue Ribbon Committee Chair as the ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Hindi natin dina-downgrade, mga minamahal, itong si Pia Cayetano, ha. Pero, ang tanong, sino nga ba talaga sa kanila ang mas karapat-dapat? Sino nga ba sa kanila ang mas matapang, may integridad, at kumakapit sa katotohanan? Si Pia Cayetano, we all know naman na talagang batikang lawyer yan. Magaling. But, let's be honest, dito kay Senator Pia Cayetano, although she is a competent lawyer, matapang siya, may experience, diba? Pero, here's a thing, meron kasing problem kay Pia Cayetano. It is the conflict of interest, mga minamahal, because of Alan Peter Cayetano, na alam naman natin, mga minamahal, widely associated with the DDS senators and DDS bloc. So, ang problem dito, kapag ang DDS, di ba, ang may hawak ng impluwensya ng Senate Blue Ribbon Committee, mawawala po ang neutrality. Di ba? Yan yung problema natin kay Pia Cayetano. Pwede siyang ma-influence nang dahil sa kanyang kapatid. Lawyer nga si Pia, to be honest. Pero kung politically aligned ang DDS sa kanilang grupo, that's too risky. Nakakatakot po yan. Baka maging katulad lang yan ng nakaraang hearing na puro drama, puro papogi. Just like what happened kay Senator Rodante Marcoleta. Maraming ingay lang, pero na-jud evidence. Walang ebidensya. Ngayon, dito naman tayo kay Senator Risa Ontiveros. Si Senator Risa, mga minamahal, does not play politics. Hindi niya nilalaro ang politika. Bagkus, talagang tinitingnan niya ang facts. Gets ninyo? Risa does not play politics. She play by facts. Ganon si Senator Risa Ontiveros. Ang strength niya is yung detalye. Ang strength niya is yung evidence. And kapag may hearing, she brings documents, witnesses, proof, and kung ano-ano pa. Di ba ganyan? Si Senator Risa Ontiveros mag-handle ng isang hearing. Di ba? Yung
hindi siya yung tipo na may pamacho effect lang, yung pastrong na retrika, yung tapang-tapang lang, yung bagas kay Marcoleta ba, tapang-tapang pero pinagtatakpan ng mga Duterte. Hindi siya ganun, mga minamahal, kundi ang kanyang pinagbabasyan is yung matibay na ebidensya. 'Di ba na dapat merong makulong, merong dapat managot. Kaya, kung ako yung tatanungin, karapat dapat, hindi naman sa pagiging bias ha, mas karapat dapat itong si Senator Risa Hontiveros. Dahil unang-una, she helped uncover lawyers' corruption sa Pogo. Did you remember that, mga minamahal? And she also exposed behind Kibuloy's network yung pambababae, di umano, child trafficking, human trafficking, ano pa ba, money laundering. Sobrang daming kaso na nakita dito nga po kay Kibuloy, and even questioned the influence of the powerful figure na itong si Kibuloy nang walang katakot-takot. Question niya, tinanong niya, sobrang lakas nitong taong to. Pero anong ginawa niya? Napakulong niya. Detain na ngayon. So, that's what we need. A kind of leader. Dito nga po sa Senate Blue Ribbon Committee. The leadership na merong credibility. Hindi connection ang ipinagmamalaki. And kung makikita mo rin sa mga komento online, nagbabasa ako, mga minamahal, yan. Basahin natin yun ha. Sabi ni Ron Cole, Senator Risa Hontiveros is far better than Sen Pia. Sen Risa has proven her exemplary works before, like in Pogo, Kibuloy, and Duterte issue. She know what to do, and she has no conflict of interest. She is the best fit for this position. And dito naman kay Pite R. Siap, no? Yan, basahin din natin. Hindi nila minamaliit ang kakayahan ni Pia. Sabi niya dito, Pia being a lawyer has an edge, but having a brother like Alan, also in the Senate, makes the edge too thin. Risa's diplomatic yet feisty, and she can bite. So, due to the past achievement, mga minamahal ni Senator Risa Hontiveros in terms of prosecuting the criminals without having a bias, I think she deserves to be the chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Medyo madugo nga lang, 'di ba? Pero kung yung mag-sibling sa Senado, it's a no for me. Not because I don't like Alan Peter Cayetano kaya nadadamay itong si Pia. No, that's not what I meant. What I mean is, what if ma-influence itong si tawag dito, itong si Pia Cayetano ng kanyang kapatid na si Alan Peter Cayetano. Nagigets ninyo, mga minamahal? Kasi yung mga tao, nakikita itong si Senator Risa Hontiveros na very fearless. Fearless. Diba? Alam niyo, fearless ba? Very fearless and objective. Nabibisaya tuloy si Mima, oy. Alam niyo naman, namakain nun si Mima ba? Oo. Ngayon, shoutout sa iyo, taga-Dincam. Diba? Sa mga taga-Nortehanon, diba? Ha-income na star. Oo, sa mga may aram, si Mima po ay taga-Nortehanon. Basta waray, mga maghusay. Diba? Dincam sa sa Samarnan, sa Katarman ba, Labesares, Bobon, Mondragon, Pambuhan, Lauang, Katbalogan, Katubig, Las Navas, diba? Dincam nga parte sa Northern Samar. And if we have a time, diba, mag-meet and greet tayo, message nyo lang ako sa aking Facebook, Maria Alicia. Alright, mga minamahal. The people see Senator Risa Hontiveros as a fearless person and very objective to the goal na mapanagot ang may pananagutan. While Pia Cayetano is a very respected person, but the shadow of her brother and DDS ties make it hard to the public to trust. You know, mga minamahal, to trust Pia Cayetano to handle the hearing. Kasi baka mamaya ma-influence. Yan yung kanilang kinakatakutan. And Risa Hontiveros, mga minamahal, has proven
many times kung gaano siya kagaling, gaano siya ka-powerful para mabigyan ng pananagutan ang mga accountable sa kanyang tawag dito, sa kanyang mga hearing. And that alone makes her the best choice to be the chair of the Blue Ribbon Committee. And pakatandaan ninyo mga minamahal, ang Blue Ribbon Committee ay hindi lang po yan basta-bastang posisyon. It's not about position. Ito ay sentro ng katotohanan sa Senado. Kung gusto talaga natin magkaroon ng hearing na makakatulong sa taong bayan, hearing na makatarungan, hindi lamang sa politiko, kailangan natin ng chairperson na walang kinakatigan, walang kinakatakutan, walang pinoprotektahan. Kumbaga, serbisyo lang. Yan lang yung ginagawa. So, let's be clear between political alliance and public trust. We should choose integrity. And I think that integrity fitted dito nga po kay Senator Risa Ontiveros. Nagigets ninyo? No hate ha, mga minamahal, dito kay Senator Pia, but the Senate Blue Ribbon Committee need a leader na kayang manindigan for accountability, for transparency, 'di ba? And for the truth. Nagigets ninyo? And I think Senator Risa Ontiveros is fit for that certain position. Hindi lang po yan basta-bastang posisyon. Yan po ay mukha ng integridad ng Senado. Alright? Mga minamahal, yun po. Yeah. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always hit notification bell for more updates. At sa mga team replay, maraming salamat, mga kababayan. Pause pa din ba si Mima? No? Hindi naman nata tayo pause, no? Hindi naman tayo kumanta. Medyo lumamig lang ang ating iniinom. Alright, ingat mga kababayan.